interim elections kasi nasabot man kita nga may nagihapon mga problema labi na hindi at third district ang na Ford baga usa ini nga gin. So far po yung ating preparation with the upcoming elections, we have so many police interventions going. We have the COMELEC checkpoints, strategic, and we have also the fixed point checkpoint. Sometimes we call it the border control. Aside from that, we have the police sa barangays. Hindi ko lang mabigay yung exact figure as part of our security also. Aside from that, we have also the usual, yung ating police presence, mobile patrol. Enhanced na po ito. Actually, binigyan kami ng ating butihing Regional Director, Police Brigadier General J.R. Comigad, ng medyo maraming augmentations as to the human resource namin. At sila po yung kasama sa augment sa 3rd and 4th districts. Hindi lang siya sa 3rd and 4th district as well as also dun sa yung intervention sa amin para sa lahat po ng 5 districts ng Leyte Police Provincial Office. And meron din tayong road runners na tinatawag. Sila po yung naka-motorcycle at nagpapatrol din. Meron lang kaming strategic doon sa pagpatrol pero hindi na po natin discuss na po. At prepared na rin po tayo doon. Actually, we started the preparation even in, I think, August 2024. Nag-start na po kami ng aming police interventions pertaining in preparation sa national elections this coming May. Okay. We are going to sa 3rd and 4th district. Kumusta ang political atmosphere, security-wise? May mga cases pa ba ng mga violence or intimidation? How do you go about it? Thank you. Sa 3rd and 4th district, meron tayong mga still, meron mga cases pa rin doon. May shooting, pero hindi siya election-related incidents. As I said a while ago, yung ating preparation actually medyo focus dun sa 3rd and 4th kasi alam naman natin na medyo merong political rivalry, medyo intense siya at focus po tayo doon. Nandun yung ating pulis sa barangay, meron po tayong ginagawang visitations to all candidates. Tinatag isa-isa po sila at tinatanong pertaining dun sa kanilang security kung anong may tutulong ng police. At on our part also, to be informed para makagawa rin kami ng maka-action kaagad, proactive measures to protect them. Not only the candidates but all elected government officials down to barangay. Sir, may data tayo like ilan ang police na naka-deploy ngayon in the 3rd and 4th district to ensure a peaceful election? Marami po. Actually, suffice siya to maintain peace and order in 3rd and 4th district. As to the figure, hindi po kasi natin, hindi po authorized magbigay. Actually, part siya po ng security. Thank you, sir. Kay Mayor Rafi. As to that information pertaining dun sa alleged what we call that, criminal gang armed men from other provinces, wala po kaming namomonitor. As of today, continuously po kaming nagpo-collect ng information. Katulong po natin lahat ng stakeholders in the province of Leyte.
At for sure po meron po, mamamonitor po yan ng ating intelligence community. And appropriate actions will be done for that. Pero sir, wala tayong identify ng mga areas ba na nandoon yung mga admin, yung mga hard. For hire? Either for hire? Coming from that district. Hindi lang po ako knowledgeable pertaining to that kung meron. Ano. Pero as DPDA, as Deputy for Administration, wala po akong na kuhang ganun information. So, nag-expect kami sir na ito, kung di na ako nagsasayop, si Colonel Apas na kabataan mo na nag-install kami mga CCTVs dito ang mga areas sa 3rd District para gihapon makatch kung may naman mga magraot ng mga panitabo ito ang mga areas. So, kumusta ang installation sa mga CCTV? Yes, actually po, part po yan ng intervention natin, ano, at actually initiative yan ng ating provincial director na mag-install ng CCTVs. And hindi lang po CCTVs, including solar lightings along the streets, particularly in 3rd and 4th District. Totoo po yan. So, natanan na ba natagan na ba hindi ka mga solar ng CCTV ang mga targeted areas? Strategically established po siya sa mga points ko saan. Hindi lang po natin pwedeng ma-device. So, kanina nag-report man nga nito Dominic na buti ay na ito mawaray nga ni Red, ang third. Wala po Ang kami Leyte, oo. So, salamat ito ng mga reports niya. Na ito nga nababaraka, din na mababaraka because of that. So, salamat Direct Yes, Ivan Colonel. If I maybe allow Ma'am to add something. Yes, sir. Actually, yung pong ating intervention sa Leyte province, continuously po kami nag-strategize to determine kung still effective pa siya. And effective naman po siya. As per records po namin, from October 1, 2024 to March 3, 2025, we were able to lower the shooting incidents by 16 incidents or 40% lowered as compared to the incidents in the same period from 23 to 24 because of the interventions being carried out by LTP. Congratulations to Leyte PNP. And now, we will, yes. Sa deployment, pero nga pa, bago na nakakuha, pero itong di atong deployment, sir, itong mga atong PNP personnel na ito hindi na po siya doon Deployment po ng personnel. As to deployment po, marami siya. At actually, as I said kanina po, meron pong augmentation kami coming from the regional office. The instruction po ng ating Regional Director, Police Brigadier General J.R. Kumigat. Hindi ko lang po ma-divulge kung yung exact figure. Pero marami po. At suffice. At I think before election, meron pa pong plan na dadagdagan pa rin. Oh, most Dadagdagan pa po importantly, kami. sir, doon sa 3rd and 4th district. Pardon, sir? Most importantly, doon talaga dapat yung lagyan ng maraming augmentation ng PNP personnel doon sa 3rd and 4th district. Yes, sir. Actually, medyo focus po kami doon sa 3rd and 4th district. Kasi kung titignan natin yung records nga natin pertaining doon sa yung area with immediate concern, medyo marami po doon sa 3rd and 4th district. Thank you. Thank you, Colonel. And syempre, kita nga media, kaya magpo-cover kita, may mga absentee voting. So, pwede siguro explain na ato ni attorney kung paano ito na coverage kay usakay bidahan mga In the province of Leyte, generally peaceful naman po tayo. And as I said kanina, all
police interventions na ginagawa natin, we are continuously strategizing and revisiting the implementation of these police interventions. So far po, yung ating 8 focus crime mas mababa po ngayon as compared to the last month. Downtrending po. Mga ano ni sir ng mga focus crimes? 8 focus crime po yung ating yung 8 focus crime po natin, part po siya ng peace and order indicator. Yung peace and order indicator po natin, siya yung mismong nag-indicate kung how peaceful o yung crime situation with a certain area. Kasama po dyan yung murder, homicide, rape, itong ating physical injury, carnapping, motor napping, theft, and robbery. Siya po. Pertaining po sa rape cases, last year we have recorded medyo malaki siya sa rape cases natin. And now we launched the Project Aruga. Project Aruga is all convergence interventions. Ang involved po dyan yung tayo PNP, DepEd, CHED, DILG, DSWD, and other non-government agencies with the same advocacy. Pinaka-concept po niya is tinitignan na natin ngayon yung mga communities or persons in barangay, individuals in the barangay na vulnerable in rape cases, and then ini-engage na po sila. Part of the preventive actions ng PNP and the rest stakeholders. Kung meron naman pong meron din po tayong post-incident activity. Yun yung ating, kaya involved po yung DSWD natin. Sir, nakita ba ng PNP kung anong mga causes nito? Tapos, ilan ba yung mga kaso ng rape cases na sabi mo tumaas? Hindi siya tumaas. Actually, medyo mataas last Medyo year. mataas. That's why nagkaroon tayo ngayon ng Project Aruga to address naging prevalent incident kasi siya last year. Anong mga sir, naging cause? Usually, siguro due to poverty na rin, magkakasama sa isang bahay. Kaya nga yung napag-usapan natin na kay attorney, kay mayor, pertaining doon sa paano i-address yung poverty. Siguro yun. Kasi minsan yung ordinaryo kasing pamilya, yung talagang mahirap, wala silang room. And then, kasama pa rin dyan yung broken families, and liquor. Kasama po siya. Meron siyang, contributory siya sa commission ng rape cases, rape incidents. Yun po yung ina-address natin ngayon ng Project Aruga. Yung mga murder cases, sir, bumaba ba? Kasi siguro kung hindi ako nagkakamali, for the past years, mataas ang mga murder cases natin. Wala po akong data for the past year pertaining doon sa ating focus crime. Meron ang dala ko po kasi ngayon yung 8 focus crime records natin from January to March. Downtrending po tayo. Bumaba. Wala lang po sa akin yung isang figure. Siguro our reporter, anchorman from Brigada News, si Jason, may pakiana. Go ahead. Follow-up lang sir, since ngayon na mismo kayo na-involve yung DSWD at iba pang mga agencies, ano ba to? Anong mga ipinakatupad dito? Mayroon ba tayong parang opisina na or parang ba sa yung mga drug addict na nag-surrender or meron silang parang bahay na tirahan doon kung saan nagkaroon ng mga counseling, gano'n. Anong ginagawa naman po dito sa Project Aruga na ito? Yun po, wala po siyang yung parang sa sinasabi mo sa ELCA. Wala po tayong gano'n. Actually, lang siya, in collaboration with other government agencies. Yung sinabi ko kanina, DILG, DSWD, CHED, DepEd. Kaya sila involved kasi kung mapapansin mo, minsan may mga victims tayo ng mga students .
And the possibilities is mag-divulge sila. Minsan kasi yung iba hindi nagsusumbong. Magsusumbong sila sa teachers or in the schools sa classmates nila. Kaya involved po sila. Ang pinaka-concept po niya is magkakatulong yung government agencies, yung DILG, CHED, DSWD, other government agencies na ano po, i-address yung rape incidents. Ang isa po niyan yung preventive part niya, pupuntahan po mismo sa barangay. Then i-identify yung mga vulnerable victims of rape. And then magkakandak na po doon ng mga informative informations para ma-inform po sila ano ba yung law. Like for example, doon sa would-be victim, ano yung rights niya. Doon naman sa, hindi lang yun kasi dati before, yung paano natin yan i-address, yung kinakausap lang natin yung would-be victim. Ngayon, kasama po sa Project Aruga, including na yung posibleng mag-commit ng rape, kung ano yung penalty niya, ano mangyayari sa kanya, as part of para ma-deter natin. Maalis natin kung minsan kasi di ba tatlo yung need present for the commission of the crime, yung motive, desire, and opportunity. Inaalis po natin. Kung matanggal mo yun lahat, mas maganda. Pero wala po dun yung isa, like for example, yung desire, maalis mo, hindi niya makukumit ang crime. Based on record, sir, ilan yung pinakabatang nakita sa mga Wala akong record sa study, pinakamatanda at saka yung pinakabata. Pero nagre-range siya from 11 to 20. Yes, 11 to 20. Ayun na yun, pinakabata, 11. 20 years old na pinakamatanda. Ayaw ko natanong na kanina, sir. May iba naman kasi nandun kami last week sa 3rd District. Tapos, though marami nang nakadeploy ng mga PNP personnel no, para sa kasi yung 3rd District nasa yellow category yata. Oo, mayroong yung mga barangay official doon, especially Tabango at iba mga nearby municipalities. Maraming mga bantay yung mga barangay officials. Mayroon na po bang lumapit sa atin na humingi ng parang security details? Actually, hindi na sila ang lumalapit sa atin. Tayo, pulis na po ang lumalapit sa kanila. Actually, meron pong per instruction po ng ating Regional Director, Police Brigadier General na Gian Kumigad. Nagkakakandak po tayo ng visitation sa lahat ng candidates and elected government officials para diyan po pertaining sa kanilang security. Tayo na po pupunta sa kanila, hindi na po sila napupunta sa atin. To Comelec, Jason. Ipatid pa siya ng mga pag-training. Pero, hasta lang Actually, hindi lang magko-cooperate. We are mandated by law to effect arrest whenever in our presence any person committing a crime. Kaya lang, bagahin makuri, kay maaram kita nga tanan, nga damo ito pamaagi. There are so many ways to claim cut. Damo na ito pamaagi dito pagpalit, dito natin mga vote. Paano natin masusundan ng ating mga botante, nga dito natin mga politiko? Paano masusundan? Opo, paano natin, let's say, may nakita kasi mga Gcash, nowadays, PayMaya or whatever. Paano natin ma-justify nga talaga hira nag-vote by? In our case po kasi sa Leyte PPO, as part po ng aming preparation sa national elections, the legal division of PRO-A, nagkandak na po sila ng seminars and trainings pertaining to that. Ano ang evidences na dapat ma-gather and how to file case dito pertaining diyan sa vote buying.
Kasi marami kita very rampant ito during ito nga mga activities. Okay, makadayo kan may mayor, kan governor.